Papasok na ako, ani Amara. If someone bullies you, sumbong mo sa akin ha? Nakita niya ang pag-irap ni Amara. Sorry na about last time. Promise hindi na mauulit. Wala na si Ralph, kaya don't worry na. Aalis na ako, baka malate pa ako. Paalam niya at iniwan ng asawa at saka nagmaneho patungo sa opisina. Amara! Tili ni Kendra nang pumasok siya. Girl, are you alright? Yes, thank you. Pasalamat ni Amara. Look who's back. Namiss namin ang libreng pandesal mo ha. Don't worry Amara, wala na si Sir Ralph. May bago na tayong direktor, sabi ni Elisa. At kinasuhan na rin ng kumpanya si Sir Ralph. Sabat na dyan. Mabuti naman, gigil na sabi ni Amara. Balita ko bugbog sarado siya kay Sir eh. Ang manyakis talaga. Nung night out natin napansin na namin yun eh. Ang mahalaga naman wala na siya, sabi ni Amara. Oh well, malakas na sabi ni Janeline nang pumasok kasama ni Bia. Di ko akalaing babalik ka pa rito ha. Kapal na mukha mo ah. Kung nandito ka para manggulo, hindi ka welcome dito, sabi ni Elisa. Nakita namin lahat, Elisa. Huwag mo na ipagtagol yung si Amara. Gigil na sabi ni Janeline. Siya ang nang seduce kay Sir Ralph pero siya tong nananatili dito. Hindi ko yun ginawa. Madiing tangge ni Amara. Huwag kang sinungaling, sabi ni Bia. Hindi ako sinungaling, giit ni Amara. I am telling the truth. Talaga? Nakangising tanong ni Janeline na lumapit pa sa kanila. Kung di ka sinungaling, tell them the truth, Amara. Pinilit niya ako at yun ang totoo. Matapang na sagot ni Amara. Naghahanap ka talaga ng gulo, gigil na sabi ni Marilu. Lumabas kayong dalawa dito. Hindi yung ang tinutukoy kong katotohanan, Amara. Saad na Janeline sabay smirk kaya't biglang naalarma ang utak ni Amara. Why don't you tell them kung sino ka talaga? Who's your father? Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Amara na hindi makapag-isip sa lakas ng kabog ng puso niya. Ang tanong, ba't ka nakapasok sa kumpanya? At anong balak mo? Magnakaw? Pinagsasabi mo na naman, Janeline. So, hindi pala niyo alam. Sabi ni Janeline at tumawa na malakas. Ang babaeng to, anak lang naman ng dating magnanakaw ng kumpanya. Napaatras si Amara sa narinig. Paano niya nalaman? See? Gulat kayo, no? Hindi niyo alam? Mga itinuring niyo pa naman siyang kaibigan. Now tell me, na ang mga gawa niya hindi galing sa nakaw kung umpisa pa lang, napakasinungaling na niya. Amara, is it true? Tanong ni Elisa, nagdududa ako anong totoo. Anak ka ni Mr. Segovia? Yes, pag-amin ni Amara. Pero hindi naman ako magnanakaw. Alam mo ba ang pinagagagawa mo? Tiyak makakarating to sa itaas, ani Marilu. Hindi ko na alam alin ang totoo sa'yo, Amara. Naguguluhang sabi ni Elisa. Lahat ng gawa ko totoo yon. Pinaghirapan ko yon. Naniniwala ako sa'yo. Sabat ni Lily at ngumiti kay Amara. Paano ka nakapasok? Tanong ni Jason. Pasensya na pero hindi ko yun masasagot. Sagot ni Amara at naupo. Wala siyang masabi kaya't mas mabuting manahimik na lang siya kaysa magsalita pa dahil hindi niya alam paano niya masasagutan ang panibagong problema. Kaya ko to. Bulong niya pero napapatanong siya sa isip. Paano nalaman na Janeline ang tunay niyang pagkatao? Pinaimbestigahan kaya siya nito? Sigurado siyang kakalat to sa lahat. Morning! Bati ni Rino kaya't napatingin sila dito. Galing dito sa Janeline, right? Kung ano mang sinabi niya, aasa kong dito makakalabas at makakalusot pa sa ibang team dahil under investigation pang lahat. Anyone na magkalat ng balita automatic matatanggal sa kumpanya. Okay, ani Kendra. Lumapit si Rino kay Amara. Don't worry, madam. Pinatawag na ni Sir sa Janeline. Tumango si Amara. Alam niya, hindi tatagal malalaman nila ang tunay niyang pagkatao pero kailangan niya makapasok sa necklace competition para sa international auction. Yun ang huling pangako niya sa ina na makilala sa buong mundo ng fashion industry ang gawa niya. Mom, I can't come. I'm tired. Tanggan niya sa ina nang tumawag ito. Magulo pang utak niya sa nangyari kanina sa opisina kay Janeline. But they're expecting you to come. Alam mong mahalaga ang birthday ng tito mo, Miguel. Ano na lang sasabihin nila kapag wala ka? I'll try. Clyde, alam mo ngayon ang official announcement, ang engagement ninyo ni Yvonne. I'm sorry I can't come. Bye na. Tinapos niya ang tawag at pinagpatuloy ang panonood ng TV. Napatingala si Clyde nang may iabot ng asawa sa kanya. Ano to? Ginawa ko na nasa bahay ako. Sagot ni Amara at tumungo sa kusina para magluto ng dinner nila. T-shirt? Palagi ka na lang kasing nakakasual, kaya ginawan kita ng t-shirt. Bahala ka kung isuot mo o hindi. Pag ayaw mo, bigay mo na lang kay Rino.
Siyempre, isusuot ko. Gawa to ng asawa ko eh. Nakangiting sabi ni Clyde at nilapag sa sofa ang damit. Tsaka nilapitan si Amara at niyakap sa bewang. Bakit di ka pumunta? Nandun lahat ng pamilya mo. Minsan lang mag-birthday ang tao. Tinatamad ako. Announcement ng engagement namin eh. Ayoko naman magpakasal sa kanya. Kahit na, mapapahiya ang pamilya mo. I don't care. Kinagat niya ang kanang tenga ni Amara. Mas gusto kong makasama ka ngayong gabi. Naghihiwa ako ng karne. Saway ni Amara nang halikan siya ni Clyde sa leeg. Galit ka pa? Bulong ni Clyde at inamoy ang mabangong buhok nito. Nandidiri lang ako sa nangyari. Sagot ni Amara at gigil na hiniwa ang karne. Wala namang ibang lalaking nakagalaw sa kanya kundi si Clyde lang. Tapos biglang may eksenang si Ralph? It's over. Promise. Di na ulit kita hayaang mapag-isa. Sabi ni Clyde at iniharap ang asawa sa kanya. Muntik na akong mag-ahasa. Dahan na, ipinakulong ko na siya. Pag-aalo ni Clyde sabay hagod sa likod ni Amara. Sinisisi rin niya ang sarili sa nangyari dahil sa nag-chat ito. Si Yvonne kasi napakakulit at nakasarit ang cellphone niya kaya hindi niya agad nabasa. Kung ibang babae baka napatawad na siya nito agad pero iba si Amara. Napansin niyang di niya ito madadala sa kung anong regalo. Kapag ayaw mamansin, wala siya magagawa kundi maghintay. At wala siyang pasensya sa ganong bagay. It kills him. Gusto ko na mag-move on. Let me help you. Nakangiting sabi ni Clyde sabay buhat sa asawa. Hey, magluluto pa ako. Later. Ani Clyde at pumasok sa kwarto, hinihiga ang asawa sabay ng katawan niya sa ibabaw nito. Pumunta ka na sa birthday party? Ani Amara. Ayaw niyang siyang dahilan kung ba't lumalayo si Clyde sa pamilya nito. Gusto mo ba talagang pupunta ako? Seryosong tanong ni Clyde. Oo. Sige, pero pagbigyan mo muna ako. Pagpayag ni Clyde. Nagugutom na ako. Ani Amara nang titigan siya ng asawa. Ako rin. Gutom na gutom sa'yo. Pilyong sabi ni Clyde sabay hawak sa kamay ni Amara na tutulak sana sa kanya. I miss you, asawa ko. Napapikit si Amara nang halikan siya na mariin ni Clyde sa mga labi. Pareho silang nagmamadaling naghubad ng damit. Hinayaan niya ang asawang bumaba ang halik nito sa pagitan ng kanyang hita. Nahiyaman siya pero madalas naman itong gawin ang paghalik sa bulaklak niya. He spread her legs. Ilang segundong tinitigan to. He touched it with his right middle finger. Napalunok ng laway si Amara sa ginagawa ng asawa kaya't napapikit siya. Iyo? Wika ni Christina nang pumasok ang anak. Nakasuot to ng red suit at white pants. Mabutit pumunta ka. Ang ganda ng suot mo, babagay kay Yvonne. Balita ko mag-red dress din siya eh. Thanks to my personal designer. Ani Clyde. Ayaw niya sana pero sa tuwing isusuot niya ang gawa ng asawa, may pumupuri sa kanya. Hindi ka pa ba tapos? Pikong tanong ni Clyde at napatingin sa damit ng ina. Hindi ko alam ang isusuot. Ani Christina. Kahit ano. Kanina ka pa tumawag tapos ikaw palang hindi ready? Kanina pa yan, hindi na tayo pupunta. Inip na sabat ng ama niya. Kung nandito lang sana ang kaibigan ko, hindi ako magkakandara pa ng ganito. Sabi ni Christina. She knows what's best for me and hindi ka ba talaga makamove on, Christina? Of course, I can't. She's the reason kung bakit mahilig ako sa fashion industry. She is the best designer in the whole world. Wala siyang pangalan sa mundo ng industriya, Christina. She's just an unknown designer. Hindi lumikha ng pangalan at walang narating sa mundo ng pagdidesenyo. Stop it, Manuel. She was the best. Saway ni Christina na malapit nang umiyak. She's gone, Christina. Giit ni Manuel kaya't natahimik si Christina. Take this, Mom. Wika ni Clyde sabay abot ng green gown sa ina bago pa lumala ang pag-aaway ng mga magulang. Minsan nagsisenti talaga ang mommy niya kapag malala ang kaibigang taga-design ng damit niya noon. Don't get me wrong po. Bagay naman po sa inyong gawa ko pero tingin ko maganda siya kapag family gatherings or sa birthday party mo siya isusuot. Pero kung sa ballroom mas babagay ho sa iyong hawak mo. Parang narinig niya sa isip ang sabi ni Amara kaya napangiti siya. Okay, I'll take this. Nang makabihis, sabay na silang sumakay sa limaw patungo sa venue ng birthday party ng ama ni Yvonne. Clyde? Nakangiting bati ni Yvonne sabay halik, saka ng pisngi ni Clyde. Hey tita. Oh my gosh, you look so gorgeous. Thank you, Iha. Nakangiting pasalamat niya kay Yvonne. Ito ang pinakagusto niya. Napaka-sweet nitong bata. Malalaki at bigating tao mga nandito at halos lahat, pamilya ni Nani Yvonne. Ito ang pinakagusto niya. Napaka-sweet itong bata.
Malalaki at bigating tao ang mga nandito at halos lahat, pamilya nila ni Yvonne. Inaasahan na rin kasi nila ang formal announcement nila. Mabuti at nandito ng fiancé mo? Nakangiting sabi ng isa nilang kaibigan. Iho, bati ni Miguel. Thanks for coming, son. Tito, happy birthday ho. Magalang na sabi niya sabay abot ng regalo dito. Napakabuti ng pamilya ni Yvonne sa kanya at kung pupwede lamang, ayaw niya sana magkaroon ng lamat ang relasyon ng pamilya nila. Pero hindi niya mapipilit ang sarili. People, anunsyo ni Miguel at tumungo sa gitna sa kinuhang microphone. Since nandito na kayong lahat, let me say an important announcement. Lahat sila napatingin kay Miguel. Sumenyas na akit sa stage sina Yvonne at Clyde. Punta ka na, bulong ni Christina. Nakulang na lang ay itulak na ang anak. They look good together, bulong niya sa asawa habang nakatingin kina Clyde at Yvonne. Today is my 50th birthday party at siguro may ideya na kayo na ito rin ang engagement announcement ng unika iha ko at uniko iho ng mga Andueza? Para mas tumibay pa hindi lang business kundi pa na rin ang closeness ng pamilya natin. Nagpalakpakan ng mga tao at nakitang labis na kasiyahan sa mga mata nila. Binigay ni Miguel ang mic kay Clyde para magsalita ito. First, happy birthday, Tito Miguel. Naramdaman niya ang pagkapit ni Yvonne sa braso niya. Thank you for coming po. Today, a special announcement. At nakasarali dito ang lifetime decision ko sa buhay. I know you will get disappointed but... Clyde? Sigaw ni Yvonne, kinakabahan. Dahil mukhang di niya magugustuhan ang sasabihin nito. Sorry to disappoint you po, Mom, Dad, Tito, Tita, and Yvonne. Pero wala pong wedding na magaganap. Matapang na anunsyo ni Clyde kaya't napabitaw si Yvonne sa braso ng binata. Magalit kayo sa akin, murahin ninyo ako, pero buo na pong loob ko na hindi magpakasal kay Yvonne. I cannot marry someone na hindi ko gusto. Let's break the cycle ng kasunduang kasal. I care about Yvonne but I don't love her anymore. I'm sorry at sana matanggap pa rin ninyo ako bilang pamilya kahit di kami magkatuluyan. Paumanin niya at sakay binigay kay Yvonne ang mic at umalis. Clyde! Luhaang tawag ni Yvonne at patakbong sinundan ni Clyde. Clyde, ano ba? Naabutan niya to sa lobby. Ano pa bang kulang ko? Sabihin mo. Gusto mo bang may baguhin sa akin? Tell me. Lahat gagawin ko. Kailangan mo ba ng pera? What? Blankong mukha, hinarap siya ni Clyde. Wala kang kulang, Yvonne. Wala kang pagkakamali. This time ako ang may kasalanan. I can't marry you. Why? Dahil ba sa babae? Singhal ng dalaga sabay suntok sa dibdib ni Clyde. Tell me, be honest. Magpakatotoo ka. Yes, tama ka. May mahal na akong iba at di ko siya kayang iwan, Yvonne. Hindi ko kayang mawala siya at ayoko siyang lokohin at saktan. How he wished na sana nasa bahay na siya at katabi ng asawa. Naalala mo noon na naghahanap ka ng happiness? Yun din ang gusto ko and now that I found her, ayoko nang pakawalan pa. Kailan pa? Kailan ka pa natutong magmahal ng iba? That night when I saw her crying. Pabalong na sagot ni Clyde na naalalang unang pagkikita nila ni Amara. Is she a designer sa kumpanya mo? Don't hurt her kung ayaw mong akong makakalaban mo. Pagbabanta ni Clyde at tinalikuran si Yvonne. I hate you! Ubod lakas na sigaw ni Yvonne. Sinusumpa, di niya hahayang maging madaling lahat para sa dalawa. Mahimbing na natutulog si Clyde pero hindi niya to namalayang umuwi kagabi. Alam niya ang engagement party kagabi kaya't siguro napagod to. Bigla siya nakaramdam ng awa sa sarili. Siyang pinakasalan pero wala siyang boses. Para siyang anino na bawal ipakita dahil kamumuhian lang siya. Sa harap ng lahat, si Yvonne ang legal na karelasyon nito. Wala naman pala tayong relasyon. Bulong niya at nagbihis at pumasok na sa opisina. Morning! Bati niya. Morning! Bati ni Lily. Di sumagot ang iba kahit ramdam niya may mali. Mula na malaman nilang anak siya ni Armando, umiba na ang turing ng mga to sa kanya. Hindi niya sila masisisi. Mamayang 9:30 meron tayong meeting? Sabi ni Elisa. Bakit hindi ngayon? Tanong ni Jason. Sa meeting room, lahat invited na pumunta. Nag-focus si Amara sa ginagawa. Kailangan matapos yung mga design na ipapasa bukas para wala na siyang abalahin pa, kundi ang necklace na ipapasa. Amara, tara na. Yaya nilili ng mag 9:15 na. Mauna ka na, aayusin ko lang table ko. Hintayin kita. Tungkol saan kaya ang meeting? Di ko din alam. Clueless na sagot niya. Tara na, Amara. Yaya ni Elisa. Wait lang. Alam kong galit kayo sa akin at nagdududa, ani Amara. Hindi namin alam ang tunay na nangyari at hindi ka ganon nag-open up.
Madami kang sekreto pero hanggat di kami mapahamak, pahala na. Salamat sa tiwala, Elisa. Promise, hindi ako magnanakaw at mangungopya. Magiging tapat ako sa grupo natin. Kapag nalaman na nasa taas ang pagkatao mo, wala kaming kinalaman dyan. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sino nagpasok sa'yo dito. Tikom ang labi ni Amara para di siya makapagsalita ng mali. Bumakas ang elevator pero di sila pumasok. Nasa loob si Clyde. Morning, bati nila. Morning, pasok kayo. Sabay na tayong pumunta ng conference room. Nagulat sila sa sinabi ni Clyde. Pinigilan pa nitong elevator na sumara at hinintay silang pumasok. Thank you, sir. Pasalamat ni Elisa at pumasok kasama sina Amara. Naramdaman ni Amara ang paghawak ni Clyde sa kanang hintuturo niya na magdikit ang kanilang mga kamay, kaya't simple niyang hinila ang kamay at sinaway ito sa pamamagitan ng tingin. Naninibago siya sa asawa. Nang bumukas ang pinto, lumabas silang lahat at sabay tumungo sa conference room. Diretso si Clyde sa una sa tabi ni Rino. Nandito na ba ang lahat? Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipaalam sa lahat, nasa kulungan na si Ralph. Sir, sana tama ho kayo ng kinampihan, Ana Janeline. Malaki ang naitulong ni Sir Ralph sa kumpanya? Of course. Hindi ko tinotolerate ang sexual harassment sa kumpanyang to. Wala akong sasantuhin kahit sino basta't maprotektahan ko lang kayong kababaihan. Binuksan niya ang VDR. Here's the proof sa nangyaring pagtangkang panggagahasa kay Amara. Ito ang ipapasa ko bago at sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kabilangguan. Naikuyom ni Amarang kamuo sa galit. Pinapanood ang video record pati conversation nila ni Ralph. As you can see and hear clearly, pinilit siya ni Ralph. Mula sa kinatatayuan niya, alam niya, nandidirito sa nangyari. Papalampasin ko ang sinabi ninyong si Amarang nang akit dahil yun ang nakita ninyo nang pumasok kayo. Sabi ni Clyde kina Janeline at Bia. Pero sa sunod na may mali kayo, hindi ako magdadalawang isip na isunod kayo kay Ralph. Di nakaimek si Janeline, ibig bang sabihin, matagal nang may secret cam sa office ni Ralph? Don't worry, this week, ako naglagay ng hidden camera kay Ralph. May natanggap kaming impormasyon na yun nga ang ginagawa niya sa ibang empleyado at inaabuso ang kapangyarihan. Change topic. Please welcome Veronica, your new director na papalit kay Ralph. Tumayo ang magandang babae sa harap nila. Hello guys, nice to meet you. Sana maging mabuti ang pamamalakad ko sa inyo. Ang bata mo ho, ilang taon ka na ma'am? Tanong ni Jason. 33, sagot ni Veronica. Ang bata mo at ang ganda mo pa, puri ni Marilu. Be careful, mukhang sweet lang to pero tigre din to. Biro ni Clyde at inakbayan si Veronica. Hey, tigilan mo nga ako. Saway ni Veronica at siniko si Clyde. Ow, sorry. Baumanihin ni Veronica pero ngumiti si Clyde. Joke lang. By the way guys, please respect her. Kaibigan ko to. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Mukhang good mood ni Sira. Puna ni Marilo na makapasok sila sa opisina. Matapos niya mag-backout sa kasalan ni ma'am. Ay, oo nga pala. Hala grabe naman, ba't kayo nag-withdraw siya? Usisa ni Kendra. At sabi pa may iba na raw siyang gusto. Kurot ang noo ni Amara sa narinig. Mukhang si Ma'am Veronica ang pinalit niya. Nakita ninyong sweetness nila at ngayon naging maganda ang mood ng boss natin. Maganda naman si Ma'am Veronica, pero mas maganda't mayaman si Yvonne. Ganon talaga ang pag-ibig. Hindi mo mapipilit ang lalaki kapag ayaw, ani Jason. CR lang ako, paalam ni Amara kay Lily. Nang pumasok siya, nandito rin si Veronica, naglalagay ng lipstick. Hello po. Nginitian siya nito at tinarap. Miss Segovia, right? Anak ni Armando ang dating nagnakaw sa kumpanya? Matagal ko nang kakilala si Clyde. He's my college classmate at kaibigan ko si Yvonne. Alam ko ang nangyayari sa company niya. Whoever na tumulong sa'yo makapasok, titiyakin ko. Kasabay mong lalaya sa kumpanyang to. Pumasok si Amara sa cubicle dahil di niya alam ang gagawin. Naramdaman niyang paglabas ni Veronica kaya nakahinga siya na maluwag. Madam, ani Rino nang pagbuksan siya. Si Clyde? Tanong niya at pumasok. Nakatalikod si Clyde sa kanya habang kausap si Veronica. Ang sabi ko, wag kang magpapapasok, Rino. Boss, alanganing wika ni Rino. Busy kami. Napatigil si Clyde ng pagharap, asawa niyang nandito. Sorry ho sa istorbo, sagot ni Amara. Wait, ani Clyde pero mabilis na walang asawa sa harapan. Busy. Bulong ni Amara at padabog na bababa ng hagdan. Amara, may naghahanap sa'yo sa baba. Sabi ni Jen matapos ibaba ang telepono nang pumasok siya. Sino raw? Tita mo raw. Tita Kath. Bulalas niya na makita ito. Hello Iha, busy ka ba?
Tanong ni Katrina. Libre kita ng merienda. Sige ho. Pagpayag ni Amara kahit sa Jollibee ulit sila tumungo. Pahingi pala ng cellphone number mo. Sabi ni Katrina at binigay ang lumang cellphone kay Amara. Para magtawagan tayo. Sige ho. Napadpad ho kayo. Stress ako. Masama pa rin ang loob niya kay Clyde at mababaliw siya kakaisip sa bahay. Bakit ho? Nabisit ako sa anak ko eh. Ang tanga. Ano ko bang ginawa? Ayokong pag-usapan, Amara. Ang mahalaga may kausap na ako. Kamusta pala ang trabaho mo? May kinasuhan ho ang company ko. Mundi ko kasi akong kahasain ng direktor namin. Gago pala yun eh. Gigil na sabi ni Christina. May gusto yun sa'yo. Pumayag lang daw ako sa gusto niya at di ako matatanggal sa kumpanya. Hindi ka talaga matatanggal dahil magaling ka, ani Christina. Ano palang sabi ng asawa mo? Magsasampang araw ho kami ng kaso. Ang boss mo, anong sabi? Yun din ho, nagsampa na ho siya ng kaso. Yun naman talaga ang dapat. Ani Christina dahil kung hindi, yun gagawin ng anak, siya mismo magsasampa ng kaso. Di pa ba bata pa ang CEO ninyo? Yes po. May girlfriend na ba siya? Tanong ni Christina at bigla na lang kumulo ang dugo na maalala ang pampapahiya ng anak sa kanila kagabi. Baka may girlfriend siya sa kumpanya ninyo. Sa gwapo ba naman niya? Wala ho. Totoo namang wala tong girlfriend maliban sa kung si Veronica na naman ang bago nito kaya ginawa nitong direktor. Tita, pwede bang wag na natin pag-usapan? Madam, nasan ka? Tanong ni Rino. Nasa Jollibee, nagmerienda lang. Sagot ni Amara at napasulap kay Christina. Bakit? Kapag di pa siya makabalik na 5 minuto, kakalad ka rin mo na pabalik. Narinig niyang sabi ni Clyde. Pakisabi sa boss mo babalik na ako. Ines na sabi niya at pinutulan tawag. Tita, sorry ha, kailangan ko nang bumalik. Maiwan muna kita, basta tawagan mo ko ha. Sige lang iha. Sabi ni Christina at sinundan ng tingin si Amara. Pagpasok ni Amara sa elevator, agad din pumasok si Clyde pero di niya to pinansin. Kung nagalit ka kanina, hindi ko alam na ikaw ang pumasok. Panimula ni Clyde. Wala yun kung ayaw naman ninyong magpa-istorbo, sagot ni Amara. Amara! Ani Clyde at hinawakan ng kamay ng asawa pero agad hinila ni Amara. Sir, baka may makakita sa atin, sabi ni Amara. Sorry kanina. Pamanin ni Clyde at namulsa. Boss kita kaya't kapratan mo kung sinong gusto mong kausapin o hindi. Asawa kita, paalala ni Clyde. Nandito tayo sa kumpanya kaya't mananatili ho akong empleyado mo. Magalang na sabi ni Amara. Hindi lang naman, mauna na ho ako. Salamat sa pagsabay sa elevator. Paalam ni Amara nang bumukas ang pinto, saka lumabas na. Gigil si Clyde ang sumarang elevator. Boss, nakita mo ba si Madam? Sabi ni Rino nang pumasok si Clyde sa opisina. Bakit di mo sinabing siya ang pumasok kanina? Bulyaw ni Clyde. Hindi ka naman nagtatanong, tapos busy ka. Depensa ni Rino. Sinubukan pa niyang magpaliwanag kaso ang bilis din ni Clyde na magsalita at galit pa rin ang tono nito. Galit siya sa akin. Ani Clyde at naupo sa swivel chair. Nagsiselos lang huyon kay Ma'am Veron. Selos? Nakataas ang kanang kilay na ulit ni Clyde. Actually boss, inakbayin mo kasi si Ma'am Veron tapos sweet ka pa sa kanya. Kaya iniisip ng mga empleyado na siyang dahilan kung bakit mo kinansel ang wedding niya ni Ma'am Yvonne. What? But she's just a friend. Depensa pa ni Clyde? Pero hindi nila alam yon, lalo na si Madam. Sabi ni Rino.